track. Yung radius po nitong si Bagyong Nika, meron pa rin pong areas na nakapaloob or mga areas dito sa Northern Luzon na nakapaloob dito sa radius ng bagyo. So, posible pa rin pong maranasan yung malalakas na hangin na dala po nitong si Bagyong Nika, especially po sa areas ng Northern Luzon. Kaya as of 11 p.m. ay nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa mga lalawigan ng Ilocos Norte, sa Ilocos Sur, gayon din sa Abra. At signal number 1 naman ay nakataas pa rin sa La Union, gayon din sa northwestern portion ng Pangasinan, sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands, sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, gayon din sa northwestern portion ng Isabela. So yung areas po na yan ay nakapaloob pa rin sa radius ng bagyo kung saan mararanasan yung malalakas na mga hangin na dala po nitong si Bagyong Nika. Ngunit inaasahan po natin na habang unti-unti pong lumalayo, itong si Bagyong Nika ay unti-unti na din pong mababawasan yung areas kung saan nakataas po yung tropical cyclone wind signals natin. So for the next few hours, possible po na mag-lift na po tayo ng mga signals sa mga probinsya na kung saan nakataas pa rin yung signal number 1 at number 2. Ito naman po yung areas na nasa labas po, dahil bukas po ay possible na unti na lang po yung mga probinsya na may nakataas pong tropical cyclone wind signals, pero posible pa rin po yung malalakas na pabugso-bugsong mga hangin. Bukas po yan, possible po yan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Batanes, Cagayan kasamang Babuyan Islands, gayon din sa Isabela. So possible pa rin po yung mahangin na panahon sa mga nabanggit na lugar, bukas po yan. Pagdating noon po sa mga pag-ulan, ito po ay base sa ating latest na weather advisory as of 11 p.m. Kung nakita po natin sa ating latest sa satellite image kanina, malaking area pa rin po ng Luzon ay naapektuhan pa rin ng rain bands nitong si Bagyong Nika, especially po yung northern area ng Northern Luzon. Kaya naman possible pa rin po na mararanasan yung heavy to intense na mga pag-ulan sa areas po ng Ilocos Norte, sa Cagayan kasama ang Babuyan Group of Islands. Meanwhile, posible pa rin po yung moderate to heavy na mga pag-ulan, dyan naman po sa Apayao, Abra, Kalinga, sa Mountain Province, Ifugao, gayon din sa Isabela, sa Ilocos Sur, La Union at Benguet. So patuloy pong pinag-iingat yung ating mga kabayan, ngunit inaasahan po natin dahil na kumikilos na po papalayo itong si Bagyong Nika sa ating Philippine landmass ay unti-unti na din pong mag-i-improve yung weather conditions, especially po sa areas ng Northern at Central Zone. So ingat pa rin po ngayong gabi. Posible pa rin po yung mga malalakas na mga pagulan dito po sa areas na shaded ng orange, gayon din ng shaded or areas na shaded ng yellow. Ito naman po yung magiging or lagay ng ating karagatan, especially po yung mga areas or sa dagat baybayin po ng Northern Luzon. So may gale warning pa rin po tayo or babala sa matataas mga pag-alon sa dagat baybayin po ng Northern Luzon, particular na po dyan sa Ilocos Norte, sa dagat baybayin po ng Ilocos Sur, sa La Union, sa Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, sa Isabela at Aurora. So maaring umabot pa rin po ng 5 meters or 5.5 meters yung taas ng mga pag-alon dyan po sa mga dagat baybayin po na yan. Delikado pong pumalaot sa ngayon, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat. So latest update din naman po tayo sa binabantayan po natin na bagyo na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. So from tropical depression, lumakas pa po ito lalo at isa ng ganap na tropical storm. As of 10 p.m., yung latest location niya po ay nasa mahigit 1,100 kilometers silangan ng Eastern Visayas at nagtataglay po ito ng lakas ng hangin ng 65 kilometers per hour malapit sa gitna. May pagbugso na umaabot ng 80 kilometers per hour at mabilis pong siyang kumikilos westward o pakanluran sa bilis na 35 kilometers per hour. Although kung makikita po natin dito sa ating latest satellite image, yung mga kaulapan po na dala nitong bagyo ay hindi pa naman po nakakaapekto sa anong bahagi ng ating bansa. Ngunit habang papalapit po itong bagyo sa ating kalupaan, ay unti-unti din po natin mararamdaman yung epekto nito sa ating kalupaan. So alamin po natin ang magiging pagtahak nitong binabantayan na bagyo or si papasok na si Bagyong Ophel sa mga susunod na araw. So ito po ang latest na forecast track na nitong papasok na si Bagyong Ophel sa mga susunod na araw. So unahin po muna natin yung forecast intensity. Nakikita po natin na currently ay nasa severe tropicals or nasa tropical storm category itong si Bagyong papasok na si Bagyong Ophel.
Ngunit nakikita po natin habang lumalapit po siya sa ating kalupaan, ay lalakas pa po siya lalo, magiging severe tropical storm at maaaring umabot po ng typhoon category bago po ang potential landfall scenarios may bahagi ulit ng Northern Luzon. At kung makikita din po natin, maaaring pumasok po siya ng PAR bukas or simula po yan bukas, pero yung epekto niya ay most likely mararanasan po natin simula po yan sa darating na Wednesday, especially po sa eastern sections ng Luzon area. So babala pa rin po, especially po sa areas ng Northern Luzon, nakikita po natin yung landfall scenario dyan sa darating po or possible po sa darating na Thursday. Ngunit nakikita po natin na medyo may kalawakan po yung forecast probability or forecast confidence cone po natin. So hindi lamang po sa may area ng Cagayan or Isabela ang potential landfall nitong bagyo, maaring umangat pa yung track nitong bagyo, maaaring umabot din po dito sa may Babuyan Islands, yung sentro nitong si bagyong or papasok na bagyong Ophel. Kung hindi naman po sa may Babuyan Islands, maaari din po sa may Isabela, pwede din po dito sa may Aurora. So continuous monitoring po tayo dito sa binabantayan na bagyo na nasa labas ng PAR at manatili po tayong updated sa mga forecast ng Pag-asa sa mga susunod na araw para naman makapaghanda po tayo sa posibleng epekto nito sa ating bansa over the next few days.